Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, muling nagpupugay at nagpapaalaala. Ilang araw na lamang po. Ito ay sa September 11, ang aking pong public debate laban po sa ang katunggali, hindi naman laban. Katunggali po natin sa debate ay ang Senate President ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Chis Escudero. Ngayon, ang aking pong mungkay kay Chis, sumipot po siya. Isa po mapapangako ko, hindi namin pag-uusapan yung kanyang korupsyon sa Sorsogon, hindi namin pag-uusapan yung kanyang patraidor na pagnanais na madismiss at hindi matuloy ang impeachment ni Sara Duterte at yung pong kanyang pagkampi sa mga pananakop ng inchik sa ating bansa sa kadahilanan ng ekonomiya na sila may dala-dala ng solusyon, ang mga inchik. Hindi po namin papag-usapan yan. Ang pag-uusapan po namin ay yung dahilan kung bakit kinakailangan wag na impeach ang isang mandarambong na Duterte sa kaban ng bayan na si Sara Duterte. Yan po ang pagdidebatihan namin. At siyang debate na yan ay disente, walang murahan, sapagkat sa amin pong Muslim, bawal po magbura, bawal ang mambaboy ng mga babae, bawal ang magsasabi ng masama tungkol sa mga ina, bawal awayin o magsabi ng masama tungkol sa Diyos ng may Diyos, at lalo tigit sa nag-iisang Diyos ng samlibutan, si Allah. Muli papaalala ko, ibig lang po sabihin ng Allah, hindi po yung ibang Diyos. Yan po ay Arabic word, ng ibig sabihin ay God Almighty. Sa Tagalog, Panginoong may kapal. Yan po ang Allah. Nagkataon lamang na ang English ay God. Ang salitang Arabic, yan po ang sulat ng Quran dyan sa Middle East noong panahon na binigay ng poong may kapal ang Quran sa sanlibutan. Yan po ang nakatitik dyan ay Arabic. At ito po ay sinalin sa napakaraming wika, pero hindi na po yan ang pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong napipintong debate. Ito ay pantay na laban, kumbaga sa ginagawa ni Duterte patraidor na pagpapatay ng mga walang kalaban-laban Pilipino, 10 na mga dumadakilat naniniwala sa kanya. Ito po ay pantay na laban. Pareho po nung ako po ay hinamon ni Duterte ng duelo, anting ko pantay na laban yan sapagkat meron akong pagkakataon na pagtanggol ko ang aking sarili, magamit ko ang aking nakasanayan na laro at yan po yung practical shooting. Abay, ito po ay napag-aralan ko nung ako po estudyante pa lamang. Naging debater po ako ng Far Eastern University. Naging oratorical declamation candidate po ko laban sa mga ibang eskwelahan. Kaya po malakas ang loob ko na hamunin ng debate ito si Chis Escudero na nagyayabang na siya raw ay member ng debating team ng University of the Philippines or UP. Ako po ay member din ng debating team ng FEU. Ngayon at kami po ay mga professional na. Siya ay naging senador, ako ay naging journalist, ako po ay naging professor sa Polytechnic University of the Philippines. Naging dean po ko sa Magsaysay Memorial Colleges sa South Cotabato at doon po sa Sultan Kudarat.
At tayo po ay manunulat, naging long-running commentator ng iba't ibang istasyon dito po sa Maynila, naging only international war correspondent na nag-cover ng Baghdad War nung giyerahin ng Amerikano ang kaawa-awang Baghdad. Mga kaibigan, meron po tayong sapat na credential upang labanan ang isang palalo na Senate President na nagbunsod ng Senado ng Pilipinas, ang pinakabulok na Senado, 19th Congress at saka 20th Congress. Pinakabulok po yan sa ilalim ng liderato ni Senate President Escudero. Ang Senado na ito pinakabulok sapagkat nagkaroon po dyan ng Marcoleta, nagkaroon ng Bato de la Rosa, Bongo, Robin Hood, Haram, Padilla, Joel, Judas is Lord, Villanueva, at kung sino-sino pang mga miyembro ng mga anti-accountability Senate. 19 po yan. Ano po ibig sabihin yan? Ayaw nilang managot ang mandarambong na pareho po ni Sara Duterte. Hindi ko po alam ang kadahilanan niya, kaya po tayo naghahamon. Hindi po hamon, kundi nag-aanyaya makipagdebate sa atin ang Senate President at ipaliwanag niya sa taong bayan sa Plaza Miranda. Hindi po yan sa Zoom, kundi personal diyan po sa Plaza Miranda na kung saan nandyan ang taong bayan. At ito po ay gaganapin alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi upang hindi po mainit ang sikat ng araw at maging malamig ang panahon habang kami po ay nagdidebate. Yan po ay sa harap ng Plaza Miranda. Noong araw, sa tuwing nagkakaroon po ng mga pagtatangka na magpalusot ang mga public officials, ang una nilang tanong, pwede ba natin panindigan ito sa Plaza Miranda? Ang ibig sabihin, pwede bang, kaya bang ipaliwanag ito sa sambayanang Pilipino? Kaya po inimbita natin sa sambayanang Pilipino. Masyado pong nalulugmok sa krisis ang ating bansa. Para po tayong walang leader ngayon. Hindi po tayo maka-Duterte, hindi tayo maka-Marcos. Tayo po ay makatao. Tayo po ay nagre-represent ng katotohanan at ng people, mga kababayan po natin, na ayaw tawagin ni Bato de la Rosa na taong bayan. Sino raw yung taong bayan? Taong bayan niya, mga hindi opisyal. Yung mga hindi Bato de la Rosa, hindi DDS, bullshit. Hindi po yan mga partisano, hindi yan mga BBM trolls. Ito po ay ordinaryong taong bayan, People's Congress. Pag hindi sumipot itong si Escudero, yan po ay pagtanggap niya na siya ay talagang magnanakaw, tumanggap ng 30 million dun po sa kontratista ng mga ghost flood control project sa Sorsogon, at pinakita po sa video yung po sa Cogon, Erosin, Sorsogon na 4 na pulgada lamang, inches, ang semyento ng isang maiksing flood control project. Pag hindi sumipot si Escudero, ito'y pag-amin na talagang siya ang pinakabulok na naging Senate President, pinaka-wily, wais, at mandarambong at korap na senador. Kasama niya na yan si Joel Villanueva ng Bulacan. Kawawa mga Bulakenyo. Pero bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, mga Bulakenyo, ngayon kayong mga taga-Sorsogon, maging bahagi kayo nitong tatayo po nating People's Congress. Pag hindi sumipot si Escudero, maggagawa na po kami dyan ng deklarasyon ni Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 1964, ng deklarasyon na magtatayo tayo ng People's Congress
para palitan o pagtibayin po natin ang representasyon ng mga mamamayang Pilipino at huwag nang aasa sa Senado, the most corrupt institution of the Republic of the Philippines next to DPWH, House of Congress. Yan po ang nakakalungkot sapagkat ang ating pong House of Congress, mga mambabatas, sila po ang namamahala ng budget, sila na rin ang nagnanakaw. Kaya kahit anong hearing dyan ng Blue Ribbon Committee, nakakatawa. Magnanakaw, manlilinlang ang mag-iimbestigahan ng kapwa magnanakaw. Hindi na po tayo papayag dyan. Huwag po tayong pumayag. Meron po tayong laban, meron tayong magagawa. Tayo po ay magbubuo ng People's Congress. Sa November 8, tayo po ay pipili ng ating pong 5 leaders na bubuo ng Council of Leaders upang sila na magsisilbing timon ng Senado, ng Kongreso, at kung kinakailangan, kung babagsak yan si Marcos, huwag natin papayagan na si Sara Duterte ang uupo. Ang uupo ay itong 5-man council na pipiliin po natin dito sa mga listahan amin pong ilalahad. Number 1, hindi po naman ganyan ang ranking. Carpio. Number 2, Hontiveros. Number 3, Trillanes. Number 4, De Lima. Number 5, General Torre. Number 6, Attorney Adasa. Number 7, General Rio. Number 8, Colonel Odonio. Number 5, Ronald Llamas. Number 7, Luke Espiritu. Number 8, Christian Esguerra. Number 7, Jinky Luistro, Heidi Mendoza, at kung sino-sino pa. Ang pipili po niya ay taong bayan sa November 8. Diyan po natin gaganapin sa Rizal Memorial Stadium. Diyan po sa may Rojas Boulevard at Pablo Ocampo Street. Yan po dating Rizal Memorial na dyan nagbabasketball. Sila Luis Saga, sila Carbonel, Bachman at iba pa. Ngayon, napaka-importante po itong September 11, 9/11. Yan 9/11 ay simbolo ng pagtugon ng taong bayan o ng gobyerno sa disaster. Ang ating pong bansa ngayon ay nasa disaster, hindi lamang ng pagbaha, kundi pagnanakaw, kababang-baba ang ating pong moralidad, ang ating pagkatao, pinagkatatawanan tayo ng buong mundo sapagkat lumalabas na pinakakorap na senador at mga congressmen at mga cabinet member at ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa buong mundo, pinakakorap ang Pilipinas. Isalba po natin, magsama-sama tayo, maghintayan po tayo sa September 11, hihintayin ko po kayo doon, maglalagay po kami ng mga lamesa para doon kayo susulat ng inyong mungkahi o ng inyong address at pangalan upang maibilang na po kayo bilang miyembro ng People's Congress. Tayo ang pipili sa November 8, 2025 ng mga miyembro ng Council of Leaders. 5 po yan. Isang chairman, 4 na members, at doon po natin kukunin sa listahan na sabi ko, sila Hontiveros, Carpio, yung pong walang bahid ng pagkabaliw at walang bahid ng pagka-Duterte o Marcos, yan po ang pipiliin natin. Yang Hontiveros, Carpio, Sereno, De Lima, Luistro, Espiritu, General Torre, General Rio, Colonel Odonio, Attorney Adasa. Ayan po ay ating pong lahat ipapaskil sa social media upang mapagpilian po natin pagdating po ng November 8 yung mga member po natin ang leader ng People's Congress. Samantala sa September 11, pagka natuloy ang debate, ang taong bayan ang siyang huhusga
kung sino sa amin ang tama ni Senate President Escudero. Kawal demokrasya ba versus Senate President ng pinakabulok na institusyon sa balat ng Pilipinas ngayon ay ang Senado at ang Kongreso. At ang DPWH sa ilalim ni Mark Villar, ilalim ni Bunuan, at ilalim ni Duterte at ni Bato de la Rosa. Yan po ang ating pong itataguyod pagdating po ng 9/11, sapagkat may duda po ko na sisipot itong Senate President. Alam niya, makakatunggali niya ay tunay na lalaki. Ang makakatunggali niya ay hindi natatakot sa anumang banta. At ang makakatunggali niya ay mayroong sandata, hindi lamang ang Kris, kundi sandata ng katotohanan at pagkamakabayan. Yan pong labanan dyan. Kung dyan po ang magiging puntos, wala pong kalaban-laban niya mga magnanakaw, mga tumatanggap sa mga kontratista, at mismo mga kontratista pa sila dyan po sa kanilang lugar na pinamumunuan bilang kinatawan ng kanila pong Bulacan, kinatawan ng kanilang Sorsogon. Yan pa naman ang mga magnanakaw, senators. Senator Escudero for Sorsogon, Senator Villanueva for Bulacan. Judas is Lord. Abay, kawawa naman to si Kristo. Ginagamit mabuti para po sa pang-hold up yung kanyang pangalan. Mga relihiyon na kumukolekta ng porsyento para po extortion yan, religious extortion, na ikaw ay hindi papatawarin ng Diyos pag hindi ka nagbigay ng 10% ng iyong kinikita. Abay, hindi ko po maintindihan yan, ganyang klaseng religion. Yan ay religion ng mga kibuloy, religion ng mga Judas is Lord or GIL, religion ng mga Iglesia ni Cristo, relihiyon ng pang-hold up ng taong bayan sa pamamagitan ng paggamit kay Kristo upang ikaw ay matakot at ikaw ay magbuwis sa tuwing ikaw ay sasamba. Kaya ako po ay balik Islam, dati po akong Katoliko, at hindi ko po kayo niyayayang magbalik Islam sapagkat hanggang hindi pa kayo tinatapik ni Allah para maging balik Islam, hindi po kayo magiging Muslim, hindi kayo magiging alagad ng nag-iisang Diyos. Walang kapantay, siya ang creator ng heaven and earth, iisa lamang po yan. Kahit na anong inyong ipangalan. Ipangalan na ninyo, pagdating po ng Kastila, Diyos. Pagdating ng English, God. Pagdating ng Tagalog, Pilipino, poong may kapal. Pagdating ng Inchik, Wachang Shiwa. Wasaki, Buddha yan. Pagdating po ng Muslim, Allah. Yan lamang po ang pagkakaiba niyan. Muli, paalaala, gawin po natin, magagawa natin bilang Pilipino, makiisa po kayo, isalba na natin ang ating bansa. Masyado pong pinagnanakawan, binababoy sa Senado, binababoy sa Kongreso. Ultimo, kapulisan natin, magbabalik na ang dangal ng kapulisan sa ilalim ni General Torre. Walang kaginsa-ginsa, unceremoniously tinanggal ng walang paliwanag si General Torre. Pati pulis nang hihinayang sapagkat nagiging marangal na muli ang kanilang uniforme. Sa gitna ng mga missing sa bungero, yan pong EJK ng ginamit na pampatay ni Duterte ay mga pulis. Sa kanyang bibig nang galing, ang sabi niya, hindi totoo na binabayaran ko ang pulis para pumatay. Tungkulin nilang pumatay. Ang tungkulin nila ay sumunod sa akin at nasabi ko na pag ikaw ay nagtutulok ng droga, gumagamit ka ng droga, dapat ikaw ay patayin. Napakasamang tao, napakasamang Pilipino. At pag kami nagtatanggol pa sa kanya at meron pa nagbabanta-banta sa akin, hindi po tayo natatakot, hindi mababago ang aking krusada
laban sa kababuyan, sa kahayupan ng mga Duterte at lahat na nagtatanggol kay Duterte ay ating pong kalaban. At kami po ay maaaring magkasubukan, huwag sa telepono, huwag sa pagmura, kundi sa tunay na away, debate o duelo. Nakahanda po ang kawal ng demokrasya. Hanggang dito na lamang po at tayo po ay sana'y magkita-kita. Ipakalat po ninyo na tuloy ang debate, hindi po atras ang inyong kawal ng demokrasya. Itutuloy po natin. Pag hindi sila sumipot, idideklara ko po kasama si Colonel Odonio at si Attorney Adasa ng Third Force na itutuloy na natin at bibinyagan na natin, ilulunsad natin ang Democratic People's Congress, ang tunay na kongreso ng taong bayan, para palitan na natin ito mga Villanueva, Escudero, Marcoleta, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo Contratista, Amy Marcos at kung sino pang mga bulok na pangalan na nagtatanggol na huwag magkaroon ng impeachment dahil sa kakampi nila ang mandarambong ng Pilipinas na ang pangalan ay Sara Duterte. Tayo po'y naninindigan sa bawat salita natin pong binitawan. Tayo po'y nanumpa kay Allah na ito po'y nanggagaling sa ating puso, nanggagaling po sa ating isip. Wala pong malisya. With malice to none, I have done my best. I am Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!